Huwag natin i-glorify yung dati nating lifestyle, yung dati nating pamumuhay na mali, na wala sa Diyos. Pero, itong tatandaan nyo, hindi nyo dapat kalimutan. Kaya nga sinabi ko sa inyo, dapat nyo alalahanin kung saan kayo manggaling. Para hindi nyo makalimutan kung sino yung pumulot sa inyo sa putikan. Kung sino yung nag-alis sa inyo mula dun sa kadiliman na dati nyo kinasasadaan. At kung sino yung nagpalaya sa inyo at nagligtas sa inyo. Amen. Ngayon mga kapatid, basahin natin yung unang Timoteo chapter 1 verse 13 to 16. So sabi dito, kahit ano unay nilapastangan, pinusig at nilait ko siya, sa kabila nito inahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo ay dumating sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Ngunit ang pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus ang kanyang di masukat na pag-ibig sa akin. At upang ito ay maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Amen. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Dun sa verse 13, ito yung sulat ito ni Pablo para kay Timoteo. Sa verse 13, pinaalalahanan ni Pablo si Timoteo sa kung ano yung dati ng buhay, sa kung sino siya dati. Sinabi niya, di ba? Sa English, sinabi niya, I was once a blasphemer, a persecutor, and a violent man. Buksan natin yung Gawa chapter 8, verse 3. Inilarawan doon kung ano yung ginagawa natin ni Pablo. Si Pablo, dati siyang si Saulo, bago siya naging Pablo. Yun. Sinabi dito, sinisikap ni Saulo na wasakin ng iglesia, pinapasok niya ang mga bahay at ang mga mananampalataya ay kanyang